pinanindigan na ni Panelo, mga kababayan, yung kanyang paninira sa gobyerno na kung saan talagang lantaran na po niya, mga kababayan, na sinasabi na yung daw pong pardon na iginawad ng Marcos administration dito daw po kay Jed Mabilog, mga kababayan, pabuya daw po dahil sa paninira sa pagkatao ni dating Pangulong Duterte. Kahapon binasa lang natin yan, mga kababayan, sa isa pong article, pero ngayon, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang nanggagaling nga mismo yung paninira laban po sa ating gobyerno dito mismo kay Panelo, mga kababayan. So pakinggan natin etong nakita po nating balita galing po sa Net25. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Kanila po yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin, mga kababayan. Lumabas na rin po yung executive clemency po ni former Iloilo Mayor Jed Mabilog. At kayo po ay may reaction tungkol dito. Maybe you can tell our viewers and listeners what your reaction is and why you feel that way. Well, alam po ninyo, yung si Mabilog ay dinismiss ng Ombudsman for graft. At sinuspindi nga yan. At hindi na dapat makakabalik yan sa serbisyo dahil nga sa graft. Pero nung bumalik at maraming sinasabi kontra kay Presidente Duterte, siniraan siya, pati na yung kanyang drug war, suddenly bigla nilang binigyan ng clemency. Ang ibig sabihin yan ay isang reward para sa kanyang mga pinagsasabi. Sabi, mga kababayan, itong si Panelo, kaya daw po na-dismiss itong si dating mayor ng Iloilo, Jed Mabilog, mga kababayan, dahil daw po sa graft. At ngayon daw po, mga kababayan, noong bumalik daw at nagsalita laban kay Digong, kay Duterte, bigla daw pong nagkaroon ng pardon. At dahil daw po dyan, maliwanag daw po, mga kababayan, ayon mismo kay Panelo, na yan daw po ay pabuya ng Marcos administration dito daw po, mga kababayan, kay Mabilog dahil nagamit at nagpagamit daw etong si Mabilog, mga kababayan, para sirain ang kredibilidad nitong si Duterte. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pinira. At most likely, gagamitin nila testigo yan laban kay Presidente Duterte doon sa kanyang drug war. So are you so obviously no, kasi although sabi rin naman ni Mayor Mabilog, sa kanya rin po ay naging political kasi dun sa mga Quadcom hearings wala naman daw talaga yung pangalan niya initially, tapos napasama yung kanyang pangalan. Kaya wala siyang choice kung hindi umalis rin, no? He feared for his life and he was also warned not to come back. Alam mo, doon sa hearing, at saka mga statements niya, sinasabi niya, kaya raw siya pinag-initan dahil hindi niya sinuportahan si Presidente Duterte noong tumakbo noong 2016. Pero kung yun ang linya mo, linya ni Mabilog, di dapat lahat kinasuhan ni Duterte. Dahil wala namang sumuporta sa kanya. Isang gobernador sa Agusan del Norte. Wala nang iba. Lahat kumontra sa kanya. Lahat na mayors, lahat na gobernador, pati mga barangay kapitan, wala naman tumulong sa kanya. Taong bayan ang sumuporta sa kanya. Ang problema nga kasi, mga kababayan, binanggit ni Duterte na etong si Jed Mabilog, mga kababayan, ay protektor ng ipinagbabawal na bato na naging dahilan, mga kababayan, para maalarma etong si Jed Mabilog at umalis ng Pilipinas dahil nga nanganganib, nakalagay sa matinding kagipitan ang kanyang buhay. So ngayon, paano kaya ipapaliwanag ni Panelo na inakusahan ni Duterte at idinamay ni Duterte sa ipinagbabawal na bato etong si Jed Mabilog, kung gano'n na wala namang nakasampa na kaso sa mga korte patungkol po sa ipinagbabawal na bato laban dito kay Mabilog, mga kababayan? Yan po kasi ang tanong dyan. Paano ipapaliwanag ni Panelo na minsang inakusahan ni Duterte na naging dahilan pa para malagay sa alanganin ang buhay ng pamilya nitong si Mabilog at etong si Mabilog, kaya umalis po ng Pilipinas? Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya yung kanyang katwiran, hindi totoo yun. Doon lang nagpapakita na sinungaling siya. But, ni-review ko, Attorney Sal, yung kanyang appearance before this Quadcom hearing. At meron siyang actual clips of President Duterte threatening him na ipapapatay siya.
na Diba? that's why he fled, Isa pa hindi yun. ba? The country, and he was away for like, what, 7 years? He was granted political asylum by the United States dahil merong actual threat sa buhay niya na ayon sa kanyang testimonya, pinipilit siya na isangkot si Mar Rojas At si Franklin Drilon. Drilon bilang mga sangkot sa illegal drug trade. At ang mga tumatawag sa kanya na telling him, you should leave, huwag ka pupunta sa Campo Crame dahil ipapapatay ka, di ba? That's why talagang the following day, immediately he left, no? On a flight to Japan. And then from Japan, he was able to leave to the United States. Yung pong sinasabi niya, under oath po yun. At merong actual clips po ang former President Rodrigo Duterte threatening him, parang at least 3 yung clips na nakita ko na pinalabas din po nung hearing na talagang may actual pagbabanta mula po sa dating Pangulo sa buhay po ni former Iloilo Mayor Jed Mabilog. Attorney Sal. Number one, gawa-gawa niya lang yun. Kahit pa yung mga sinumpat. Yan kasi ang problema mga kababayan kina Panelo. Yan ang problema sa partido nitong si Duterte. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Pagka sila ang naaakusahan at ibinabalik sa kanila yung ginagawa nila noon, sasabihin nila paninira lang yan. Pero kapag sila po ang maninira ng laban sa gobyerno at magbibitaw siya ng salita na sasabihin niyang reward kaya Mabilog etong clemency na iginawad ng gobyerno ni PBBM, ang galing po nila mga kababayan. Kahit wala naman silang sapat na patunay at ebidensya para sabihin nila na yung pardon na nakuha ni Mabilog reward galing sa gobyerno ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, eto yung ugali talaga ni Panelo na kung saan kapag yung si Duterte ang naakusahan ng matindi, lilinisin niya, gagawa siya ng mga paraan para mawala yung accusation laban po dito kay Digong. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, napakaliwanag naman. Kung hindi pinagbantaan ni Duterte ang buhay ni Mabilog, hindi naman siya aalis ng Pilipinas. At kung hindi siya pinipilit na idamay, etong si Mar Rojas at saka itong si Drilon, patungkol sa ipinagbabawal na bato, hindi naman siya gigipitin ng ganong kagipit ng gobyerno nitong si Digong. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, hindi nga natin alam kung abogado ba talaga etong si Atty. Sal Panelo or tagapagtanggol lang talaga ni Digong. Ayaw kong sabihin na kaya po kayo nag-abogado para maging tagapagtanggol mismo ni Duterte. Kasi parang ganun po yung lumalabas. Pagpatuloy pa natin. Iba ganyan naman ginagawa nila sa Kongreso. Pangalawa, yung sinasabi ninyong threat o sinasabi niyan threat, yun kasama yun sa mga pagbabanta ni Presidente Duterte doon sa mga involved. Kaya nga biglang nagkawalaan niya mo yan, natakot lahat Yung bantang yun kasama yun sa kanyang patakaran. Takutin itong mga taong ito. Pero wala naman, hanggang ngayon, wala namang magpapakita na may pinatay siya. Sino ba pinatay niya? Sa anong kalakaran? Under what circumstances? Wala. Puro lang akusasyon. Si President... Hindi kasi hindi accusation mga kababayan yung mga ipinupukol kay Duterte. Kasi mismong inamin na po ni Digong na ang tagal na daw po niyang pumapatay ng tao pero hindi daw po siya kinakasuhan ng DOJ mga kababayan. Mismong nanggaling yan kay Duterte, hindi po sa atin nanggaling yan. Mismong nanggaling po yan kay Digong noong lantaran po niyang binanggit mga kababayan nung siya ay umattend sa patawag ng Quadcom. Mismong binitawan niya yung salita na na matagal na siyang nagtutumba ng tao pero hindi siya nakakasuhan ng DOJ. Doon pa nga sa point na yun mga kababayan, hinahamon niya ang Department of Justice. Diba alam kong napanood niyo yan mga kababayan at alam kong nakita niyo yan. Kaya nga mga kababayan na itong mga sinasabi ni Atty. Sal Panelo, isang malaking kalokohan po yan para lang pagtakpan etong si Digong at para lang makapanira at pagbintangan ang gobyerno na gumagamit ng mga tao na may galit kay Duterte at binibigyan ng gobyerno natin ng reward. Parang ganun po kasi yung gustong palabasin nitong si Panelo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Presidente Duterte naman, natural sa kanya yun yun yung estilo niya. Kaya siya naging matagumpay. Pero bakit siya pinag-initan, Atty. Sal? Why are there Hindi, actual pinag-iinitan niya clips lahat of na death involved. threats? At sangayon sa intelligence, talagang involved siya. Pero Di ba bakit si Bato, sabi ng PIDEA wala? PIDEA wala yung pangalan niya. Di ba sabi ni General Bato noon at the time, tutulungan kita kung talagang wala.
Wala naman. Tapos sasabihin niya, hindi siya pupunta ron dahil papatay siya. Yun kapulos to ganda yun. Papatay ka sa loob ng Kita nyo, doon pa lang huli na si Panelo nung dalawang reporter na nag-i-interview sa kanya, mga kababayan. Sabi niya, ito daw si Mabilog ay involved daw po talaga sa ipinagbabawal na bato, mga kababayan. Pero mismong sinabi nung dalawang nagtatanong sa kanya na ayon mismo sa PIDEA, wala naman doon yung record ng pangalan nitong si Mabilog na magpapatunay na involved ito sa ipinagbabawal na bato. Doon pa lang, mga kababayan, makikita nyo na nagsisinungaling na itong si Atty. Panelo. Talagang sablay na yung mga paliwanag niya dito para maipagtanggulang itong si Duterte. Diba, ipagpatuloy pa natin. PNP. So Attorney Sal, kayo po ay you firmly believe na talagang talagang naging sangkot po si dating Mayor Jed Mabilog sa drugs. Yan ang intelligence report. Apart from that, na talagang napatunayan siyang guilty sa corruption. Hindi nga ang itinatanong nga kay Panelo kung involved ba talaga sa ipinagbabawal na bato etong si Mabilog. Ang sabi niya, yun daw yung report. Pero ayon nga sa PIDEA, wala nga yung pangalan, mga kababayan, nitong si Mabilog. So saan involved etong si Mabilog kung wala yung pangalan nito sa mga drug list, mga kababayan, or mga politiko na sangkot sa ipinagbabawal na bato? Diba? Kaya nga hindi natin alam kung saan kinukuha ng grupo nitong si Duterte yung kanilang mga narcolis, mga kababayan, na ginagamit para idamay yung mga inosenteng tao sa ipinagbabawal na bato para lang masabi na matagumpay yung pakikipaglaban nila, mga kababayan, kontra droga. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Guilty of corruption. Hindi malayo na guilty ka rin sa maraming kalokohan, mga illegal na aktibidad. Okay. So, itong pagbibigay sa kanya na executive clemency, it's a political favor, obviously, sa inyong pananaw. Gantimpala yun. At saka at the same time, gagamitin yan. Tandaan niya sinabi ko, gagamitin yan. Pinanindigan na ha. Pakinig nyo naman, pinanindigan na ni Panelo yung kanyang pananaw na gantimpala daw yung pardon na ipinagkaloob ng Marcos administration dito daw po kay dating mayor ng Iloilo, Jed Mabilog, mga kababayan. So ngayon, pakinggan naman natin, mga kababayan, yung sagot ni dating mayor ng Iloilo, Jed Mabilog, dun sa paratang ni Panelo na yung pardon na ipinagkaloob sa kanya ay reward ng gobyerno ni PBBM dahil sa siniraan niya etong si Duterte at sinira niya yung pagkatao daw nitong si Digong. So sabi po, mga kababayan, dito po sa Abante TNT Tunay na Tablodista, eto daw, Mabilog pumalag sa paratang ng Duterte camp na reward ang nakuhang executive clemency. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman. Eto daw. Wait lang highlights ko lang para makita nyo. Itinanggay ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang paratang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gantimpala ng Marcos administration ang iginawad sa kanyang executive clemency dahil sa pag-atake at paninira umano sa ex-president. Sa panayam ng daily program na agenda ni Corina Sanchez, Rojas at Pinky Webb sa Billionario News Channel, sinabi ni Mabilog na hindi siya umatake at nagsabi lamang daw siya ng katotohanan. Kasi, mga kababayan, iba po kasi yung umaatake kay Duterte at iba naman po yung nagsasabi ng katotohanan. Kita nyo nga, mga kababayan, yung ipinapaliwanag ni Mabilog doon sa hearing ng Quadcom yung kanyang karanasan nung siya ay naakusahan na sangkot sa ipinagbabawal na bato noong panahon ng Duterte administration. Yun lang, mga kababayan, ang kanya mga sinasabi doon kung paano siya namuhay habang nakaupo sa pwesto at nag-i-enjoy sa kapangyarihan etong si Digong na nagbanta sa buhay niya. Diba? Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Eto daw yung sabi ni Mabilog, doon po sa hearing, hindi ako umatake. Ang sinabi ko lang ay yung totoo. I just told my side of the story. Never po akong nag-attack, aniya. Makikita nyo naman kasi, mga kababayan, dito kay Mabilog na talagang hindi niya ugali yung manira. Kita nyo naman, mga kababayan, halos mangiyak-ngiyak na nga siya habang ikinikwento niya
yung karanasan ng pamumuhay nila na kung saan walang-wala buhat nung umalis po sila ng Pilipinas, mga kababayan, at buhat nung pinagbantaan yung buhay po niya ng dating presidente at pilit siyang inuutusan na idamay etong si Drilon at etong si Marrojas sa operasyon ng ipinagbabawal na bato. Kahit sinong tao, mga kababayan, na may mabuting puso hindi gagawin yan. Mas pipiliin nila magpakalayo-layo kaysa mandamay ng mga taong alam naman nila na inosente. Kaso nga lang ang problema, ang naging kapalit, mga kababayan, ng pagiging mabuting tao niya dahil hindi niya ay dinamay yung mga taong ipinapadamay sa kanya, naghirap siya ng ilang taon habang nakaupo sa pwesto etong si Digong. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Eto daw, I do not wish to be included sa kanilang politics because I know that very political po yung nangyayari ngayon. Ayoko pong ma-involve doon. Dagdag niya. Kaugnay ito ng inilabas na pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malinaw aniyang ginantimpalaan si Mabilog sa paninira umano kay dating Pangulong Duterte na kritiko ng administrasyon. Sabi pa dito, samantala, iginiit din ni Mabilog na wala siyang kinakaharap na kasong may koneksyon sa illegal na droga. Yan nga, mga kababayan, yung pinupunto natin ngayon. Paano kaya nasabi ni Panelo na talagang positive na sangkot sa ipinagbabawal na bato etong si Mabilog kung mismong nanggaling na dito, mga kababayan, na wala siyang kahit na anumang kaso na may nakonektado sa ipinagbabawal na bato. Saan kinuha ni Panelo yung kanya mga pinagsasasabi dun sa interview ng Net25? Diba, mga kababayan? So sabi pa dito, basahin pa natin. Ayan, sinabi ni Mabilog na ang pinagkaloob sa kanyang clemency, na executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos ay kaugnay sa administrative cases niya sa Office of the Ombudsman. Not a single case was filed against me about illegal drugs. All of these are sa Ombudsman and nothing about illegal drugs sa ADNIA. Ibig sabihin, mga kababayan, yung clemency na ipinagkaloob po sa kanya o yung pardon na ipinagkaloob sa kanya ng Duterte ng Marcos administration, mga kababayan, patungkol po dun sa mga kaso na ipinay laban sa kanya dun po sa Ombudsman, mga kababayan, at hindi po yun related sa pagdawit ng kanyang pangalan sa ipinagbabawal na bato. Ano po, maliwanag naman na sinasabi din dito na walang mga kaso na nakapile laban po sa kanya na konektado sa ipinagbabawal na bato. Ibig sabihin, etong si Panelo, mga kababayan, ay nagsisinungaling doon po sa interview niya sa Net25 na kung saan lantaran niyang binitawan na eto daw po, mga kababayang etong si Mabilog, talagang sangkot daw sa ipinagbabawal na bato. So sabi pa dito, matatandaan na inakusahan ni dating Pangulong Duterte si Mabilog na sangkot sa illegal na drug trade. Dahil sa takot sa kanyang buhay, umalis ng bansa si Mabilog noong 2017. Dumalo siya sa isang conference sa Japan. Subalit hindi na siya bumalik sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Ayan, maliwanag, mga kababayan, na sinagot ni Mabilog yung mga paratang nitong si Panelo, at maliwanag din, mga kababayan, na pinanindigan na ni Panelo yung kanyang mga paratang sa gobyerno na nagbibigay ng pardon dun sa mga taong ginagamit daw ng gobyerno para sirain etong si Digong. Alam nyo, uulitin ko ulit yung sinabi ko kagabi, mga kababayan, kung gawain ng Duterte administration yan, pues, ibahin po nila, mga kababayan, ang gobyerno ni PBBM. Kasi sa gobyerno, mga kababayan, ni PBBM, hindi na po uubra, hindi nagagana yung mga ganyang klase ng galawan, lalo na, mga kababayan, kahit pasabihin ka aliado ka o kakampi ka, basta mali yung gagawin mo at gagamitin mo ang gobyerno, hindi po pwede yan sa administrasyon ni PBBM. Kung sa administrasyon ni Digong pwede yan, pues iba po kay PBBM.